So paano nga ba gamitin ang Adobe Generative Fill, ang Adobe Firefly, para sa videos? Tulad nitong nasa pader ko, o kaya itong nasa halaman ko, o kaya itong nasa harap ko ngayon. So monitor talaga siya. So huwag na natin pahabayan pa and let's start with the tutorial. So makita nyo ang daming tools dito sa loob ng Adobe Firefly. Pero ang pinaka-uso at pinaka-useful dito ay ang Generative Fill. So una, need natin mag-sign in. If wala pa kayong account, make sure to sign up dito. Okay, so naka-sign in na tayo. Click nyo lang yung agree. Tapos ayan, upload image. So ngayon, ito yung gagamitin kong image. Mugshot. Pwede natin i-drag and drop. So ito yung makikita nyo. So dito sa left side, merong insert, remove, at pan. At dito sa baba, merong add, subtract, settings, background, invert, ganun-ganon. So ang pan, basic lang, pang galaw-galaw lang yan. Pwede nyo din gamitin yung middle mouse click. I-drag nyo lang yung middle button sa mouse. So ito lang ang titingnan natin, insert at remove. So far, ang pinakamadaling gamitin ay ang remove. Kasi, yun nga, pwede kayo mag-remove ng kahit anong bagay. So kunyari, itong logo nitong chair ko, yung brand ng chair. Highlight ko lang siya. Tapos, kung sobrang laki nung nagawa nyo, pwede nyo i-click yung subtract dito sa baba. Tapos bawasan nyo lang ng konti. Ayan. So parang ganun lang siya. So ngayon, click natin yan. Na-highlight na yung logo. Click nyo lang remove. Tapos, bibigyan kayo ng Adobe Firefly ng tatlong options kung anong gusto nyong piliin. So like merong ito, meron to, meron din to. Kunyari itong mug. Ayan, remove. Ayun no. Siyempre hindi perfect. Kita nyo yung daliri ko parang nahati. At kung hindi kayo masaya sa tatlong options na binigay ng Firefly, pwede nyo i-click yung more. So mag-generate pa siya. So next one is yung insert. Ito yung pinaka-favorite ko. Insert, same concept lang siya sa remove. Mag-highlight ka lang, tapos ganun-ganyan. Pero sa oras na may highlight ka, kunyari ito. Highlight ko tong phone. Pwede kang mag-describe ng image. Pwede mong i-describe kung anong gusto mong ilagay dyan. Ito dumedepende sa'yo kung anong ilalagay mo. So, pwede kang maging specific sobra para alam nyo kung anong ilalagay dyan. So, kunyari, ilagay ko ay pens and pencils. Ayan. Hindi ganun ka-specific pero gumagana na siya. Books. Pens and pencils. Try natin palitan tong mug naman. So, kanina tinanggal natin yung mug. Ngayon, iibahin natin yung mug. Ayan, let's say red coffee mug. Bang. Bugs. Red coffee mug. Pero, ang naintindihan niya may word na coffee. So, ito medyo mahirap. Medyo mahirap. Camera, yan lang. Simple lang, camera. Hindi ko sure kung paano niya gagawin to, pero ayan. Medyo pwede na, di ba? Medyo pwede na. So ngayon, pupunin ko tong image na to ng mga iba't ibang bagay. So ito yung isang hindi ko pa na-try. Papalitan ang buong damit. Feel ko mahirapan siya kasi medyo madilim yung picture ko. Pero try natin. Ayan. Nalagay natin ng shades sa mukha ko. Yan na lang. So yan. Before and after. Before, after, before, after. So sobrang galing niya, sobrang bilis. So hindi ko kailangan mag-aksaya ng oras para gawin lahat ng to. So drag and drop lang natin yung test video at yung image. So yung video, drag ko sa timeline. Bogs, timeline na. So ito yun. So kita nyo, hindi ako masyadong gumagalaw sa frame ko. Slight lang. Tapos drag natin yung picture sa taas. Yan. Ito yung nasa taas. Ito yung nasa baba. Sa taas, sa baba. Ang unang paraan ay ilagay ko yung video sa taas. Tapos ito yung imamask ko. So imamask ko lang ang sarili ko. So paano yun? Punta lang tayo dito sa left side, opacity. Tapos free draw. So i-click ko lang dito, 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 dito. Mabilisan lang.
Ayan. So, namask ko na yung sarili ko. Kaso, ang issue dyan, mahihirapan siya dito sa pictures na nasa paligid ko. Yun yung pinakamahirap. So, ang pwedeng gawin dyan, pwede ko i-keyframe yung mask dito, mask path. Ayusin ko siya isa-isa habang gumagalaw ako. Kaso sobrang tagal nun. So, ito ang gusto kong gawing process. So, babalik ko yung video sa ilalim. Tapos, itong picture, kukunin ko yung mga parte na kailangan ko isa-isa. So, isa-isahin ko siya. So, first mask sa itong cortina. Ayan. Tapos, lakasan lang natin ng feather. Tapos na. So, ayusin lang natin yung kulay ng konti. So, pwede natin dito ayusin. Ayan. Okay, so meron na yan. After nitong cortina, tidrag ko ulit yung picture sa taas. So, gagawa tayo ng panibagong mask. So, ang imamask ko naman ay ang plant pot. So, ito. So, make sure na lumabas siya ng konti. Yan na yung plant pot. Pwede ko pa siyang dagdagan dito. Ayan. May video, tapos gumagalaw. Tapos next, gusto ko ilagay yung bookshelf. So, panibagong image, drag and drop. Ngayon, ang imamask ko kahit square mask lang. Itong bookshelf. Ayan. So, ayusin natin yung exposure ng konti. Tapos, so ayan na. Gumagalaw yung video ko, pero napalitan ko yung background. Isa ding rule dito, kailangan gumagamit ka ng tripod. Dapat sobrang stable ng footage mo. Kasi sa oras na gumalaw ka, lahat ng picture mo hindi siya magmamatch. So ayun lang guys, ganun gamitin ang Adobe Firefly. Ang Adobe Firefly generative fill sa video. So sobrang dali niya lang. Need mo lang ilagay yung picture sa taas ng video mo at i-mask mo lang siya isa-isa. At kung gumagalaw naman yung video mo, pwede mo siyang i-track, which is ituturo ko sa next video. I hope na may bago kayong natutunan ngayon and make sure to subscribe and see you on the next video.